Ang mga kasaysayan ng tensyon sa pagitan ng mga Shia at Sunni Muslim ay nagmula sa ika-7 siglo, lalo na sa mga pangyayari pagkatapos ng pagpanaw ni Propeta Muhammad. Sa mga nagdaang taon, lumalaki ang atensyon sa mga pagkakaiba ng dalawang sangay ng Islam. Ayon sa isang pag-aaral ng Pew Research Center noong 2009, ang karamihan sa 1.8 bilyong Muslim sa buong mundo ay mga Sunni. Gayunpaman, mahalaga na tuklasin ang mga pagkakaiba ng mga Shia at Sunni Muslim, isang paksa na maaaring mahirap unawain para sa marami, kabilang ang mga katulad ko na may iba't ibang reliyosong pinagmulan. Upang masusing pag-usapan ang kahulugan at mabigyang liwanag ang komplikadong paksa na ito, simulan natin sa konteksto ng kasaysayan. Noong 632 nang mamatay si Propeta Muhammad, wala siyang itinalagang kahalili na mamuno sa komunidad ng mga Muslim na nagdulot ng mga alitan ukol sa pamumuno. Ang titulo ng pamumuno ay unang ipinasa kay Abu Bakar, sinundan ni Ali, ang manugang ng propeta. Ngunit pagkatapos ni Ali, ang kanyang mga anak na sina Hassan at Hussein ang nag-angkin ng titulo. Ang martiryo ni Hussein ay naging pangunahing punto para sa mga naniniwala na si Ali ang dapat na nagtagumpay sa propeta sa halip na si Abu Bakar. Sa kabilang banda, nanatili ang mga Sunni sa paniniwala na ang unang 3 kalib bago si Ali ay tama ang pamamahala at tapat sa Allah. Ang mga Sunni ay nagbibigay din ng malaking kapanaganaan sa kanilang mga pinuno na nagpalawak ng caliphate patungo sa Hilagang Afrika at Europa. Ang komplikadong paghihiwalay na ito at ang mga pangyayari pagkatapos nito ay patuloy na nakakabuo ng kakaibang pagkakakilanlan at paniniwala ng mga Shia at Sunni Muslim. Gusto kong masusing talakayin ang mga pagkakaiba sa kanilang mga paniniwala. Ang mga Shiite ay tinuturing si Ali at ang kanyang mga tagapagtagumpay bilang mga imam, kung saan ang karamihan ay naniniwala sa isang hanay ng 12 imams. Ang ika-12 imam na pinaniniwalaang nawala noong ika-9 na siglo sa Iraq ay inaasahang babalik bilang si Ahmadi o Messiah. Sa kabilang dako, ang mga Sunni ay nagbibigay diin sa kapangyarihan ng Diyos sa materyal na mundo, habang ang mga Shia ay naglalagay ng mataas na halaga sa martiryo at sakripisyo. Sa kabila ng mga pagkakaiba sa paniniwala at gawain, mahalaga ang pagsasalang-alang na ang mga Shia at Sunni Muslim ay mayroong mga pangunahing aral ng Islam. Sila ay malawakang itinuturing ng mga kapatid sa pananampalataya at karaniwang hindi mo maririnig ang isang tao na nagpapakilala lamang bilang Shia o Sunni Muslim. Sila ay simpleng mga Muslim. Ang pagsasaayos na ito ay mahalaga bago lalimang pumasok sa talakayan. Ngayon, tuklasin natin ang geograpikal na distribusyon ng dalawang sangay na ito. Mahigit 85% ng 1.8 bilyong Muslim sa buong mundo ay mga Sunni na naninirahan sa buong Arab world at sa mga bansa tulad ng Turkey, Pakistan, India, Bangladesh, Malaysia at Indonesia. Sa kabilang banda, ang Iran, Iraq at Bahrain ay karamihang Shia. Ang pamilya ng royal sa Saudi Arabia ay sumusunod sa isang konserbatibong anyo ng Sunni Islam na kilala bilang Wahhabism. Ang pag-unawa sa pandaigdigang distribusyon ay nagbibigay ng karagdagang konteksto sa iba't ibang uri ng ekspresyon ng Islam sa iba't ibang rehiyon. Tungkol sa reliyosong pamumuno, itinatanggi ng mga Shia Muslim na ang imam ay likas na malinis at ang kanilang otoridad ay hindi dapat tanungin dahil ito'y direkta galing sa Diyos. Bilang resulta, masigla ang pagtingin ng mga Shia Muslim sa kanilang mga imams. Itinuturing silang mga santo. Sa kabaliktaran, tinatanggihan ng mga Sunni Muslim ang ideya ng isang pribilehiyadong uri ng hereditary spiritual leaders at ang pagsamba sa mga santo. Sinasabi nila na ang pamumuno sa komunidad ay hindi isang karapatan ng kapanganakan kundi isang tiwala na kailangang mapanagot. Pareho ang mga Sunni at Shia Muslim sa pagsunod sa Quran, sa mga kasabihan ng propeta, hadith at sa sunnah, kustumbre, pati na rin sa 5 haligi ng Islam. Sa mga rehiyong pinamumunuan ng mga Sunni, madalas na naiiwan ang mga Shia sa mga pinansyal. Maaaring itinuturing nila ang kanilang sarili bilang biktima ng diskriminasyon at pang-aapi. Samantalang maaaring tawaging heretic ng mga extremists ang mga Shia Muslim. Ngunit ang pagsusuri sa mga komplikasyon ng perspektibong ito ay nangangailangan ng isang masusing pang-unawa sa iba't ibang opinyon at haka-haka hinggil sa kung ano ang tinuturing na pang-api. Patungo naman sa isang mahalagang pagkakaiba, ang pagsasagawa ng Muharram at ang self-flagellation. Ang Muharram ay nagmumula sa unang buwan ng Islamic calendar
at ang ika-10 araw, kilala bilang Ashura, ay isang mahalagang araw. Ang ilang Shia Muslim ay nakikilahok sa parada tuwing Ashura kung saan sila'y sumasailalim sa self-flagellation sa pamamagitan ng pagmamay-ari o pagkakadena sa kanilang sariling likod. Ang praktikang ito ay layuning gunitain si Hussein at ang kanyang martiryo. Bagamat pinapayagan ito ng ilang Muslim, ang komunidad ng Shia ay naghayag ng buong ipinagbabawal ang ganitong gawain. Isang kakaibang bahagi ng kanilang paniniwala ay may kinalaman sa mga anghel. Naniniwala ang mga Shia Muslim na nilikha ng Diyos ang mga anghel, may limitadong free will at sumusunod sa mga utos ng Diyos. Bagamat may kakayahang magdesisyon, wala silang pagnanasa na gumawa ng mga kasalanan. Sa kabaliktaran, naniniwala ang mga Sunni Muslim na nilikha ng Diyos ang mga anghel mula sa liwanag, na walang anumang free will at sila'y walang pagsalang sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kinikilala ng Shia Islam ang konsepto ng taqiyya na nagbibigay pahintulot sa mga mananampalataya na itanggi ang kanilang pananampalataya sa ilalim ng matinding banta. Halimbawa, kung may taong may hawak na barilas sa iyong ulo at nagmamadaling ipaubaya ang iyong pananampalataya, pinaniniwalaan ng mga Shia Muslim na ito ay maaaring gawin ang hindi nilalabag ang mga prinsipyong Islamic. Ang paniniwalang ito ay umabot hanggang sa ideya na ang tunay na kahulugan ng pananampalataya ay mananatiling nakatago hanggang sa pagdating ng ika-12 na imam. Sa kabaliktaran, mas mababa ang pagbibigay diin ng mga Sunni sa kahulugan ng kalooban ng Quran. Binibigyang mas mabigat ang literal na interpretasyon ng mga hadith collection ng mga ulat hinggil sa mga aral ng buhay ng propeta. Ang batas ng Islam ay madalas na umaasa sa mga tekstong ito, kung saan binibigyang prioridad ng mga Sunni Muslim ang Quran kaysa sa mga hadith. Gayunpaman, tinatanggihan ng Shia Islam ang 5 inuugnay na orihinal na hadiths ng Sunni Islam, Sahih al-Kutub al-Arba'ah, at ang mga itinuturing na kay Muhammad na asawa ni Aisha. Sa kabaliktaran, tinatanggihan ng mga Sunni Muslim ang 4 na aklat ng Shia Islam. Sa pagwawakas, inilalahad ng episode na ito ang mga pagkakaiba at ilang mga kaparehong pagkakatulad sa pagitan ng mga Shia at Sunni Muslim. Bagamat may iba't ibang opinyon at paniniwala, mahalaga ang tandaan na nasa uli, sila'y magkakapatid at magkakapatid sa pananampalataya. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamanghang topic ngayon? Anong masasabi mo sa pagkakaiba ng Shia at Sunni Muslim? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Kaalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Ito ang inyong Kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.